Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So, natapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi nila dapat 16, 17, 18. Pero ngayong araw pong ito, sa pangalawang araw, ay tinapos na po ng INC yung kanilang rally at sinabihan po yung lahat ng kanilang mga miyembro na wag na pong bumalik. Okay, so tapos na. Hinintay lang pala nila si Amy Marcos. Ay lang pala hinihintay nila eh. Dapat na nagsalita si Amy Marcos ng first day pa lang para natapos na yung rally. Diba? Yun lang pala hinihintay nila eh. Nung nagsalita si Amy Marcos, tinapos na nila yung rally. Ibig sabihin, walang kwenta yung mga unang mga speakers. Ang hinintay lang nila yung pasabog ni Amy Marcos. So kung first day pa lang nagsalita si Amy, baka tapos na yung rally. Oh, 'di ba? So, yun lang pala ang hinihintay ng INC para tapusin yung rally, yung pasabog ni Amy Marcos. But ano ba pasabog ni Amy Marcos? Sabi ni Amy Marcos, si PBBM at si Liza Araneta Marcos ay nagko-coke. Huwag natin banggitin yung yung totoong pangalan ng baka maano tayo, community guidelines. So yun po yung accusation ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. Grabe no, mga kababayan no. Laban sa kanyang kapatid. Si President Ferdinand Marcos Jr. Grabe yung ginawa ni Amy Marcos. Biruin mo, kapatid mo, siniraan mo. Siniraan mo, sinabi mo na nagko-coke. Pati yung asawa, pati yung mga anak, nagko-coke. Grabe mga kababayan. Kayo mga kababayan ko, halimbawa, yung kapatid ninyo ay gumagamit ng coke. O, gumagamit siguro ng yung mga mamahaling tawas. Para tawas yun di ba? Kayo po, gumagamit yung kapatid ninyo ng tawas. O, ng mamahaling tawas. Magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob para sabihin sa publiko na yung iyong kapatid ay gumagamit ng mamahaling tawas? In live audience, milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong tao ang nakikinig. Sasabihin mo na yung kapatid mo, sarili mong kadugo, sasabihin mo na gumagamit ng coke, pati yung asawa, pati yung mga anak. Kaya nyo yun? Kaya nga tanggapin ang inyong konsensya yun? Kasi sa totoo lang, parang ang hirap nun eh. 'Di ba? Lagi niya sinasabi, mahal niya raw si PBBM. Mahal kita! Sabi niya gano'n, 'di ba? Sinasabi ko to dahil mahal kita. Ilang beses na kita pinagsabihan, sinabi mo magbabago ka na. Pero hindi ka pa rin pala nagbago. Hindi ba mga kababayan, dapat yung mga ganong klaseng yung ganong klaseng sinabi niya, di ba dapat sa pamilya nyo na lang yun eh. Kasi hindi lang sabihin natin na totoo sinasabi niya. Kung totoo man yung sinasabi niya, hindi lang si PBBM ang nasira, kundi yung inyong buong pamilya. Kasi, eto mga kababayan, merong anak si Amy Marcos na tabi-tabing iring. Diba? Makakita nyo na ba yun? May anak si Amy Marcos na ganun din, na pangingiwi. So kasiraan ito sa pamilya. Kasiraan sa pamilya. Ito nga mga kababayan, sabi ni sabi ni Ramon Tulfo. Ito. Sabi niya, "My God, Amy, why did you say that of BBM, your own flesh and blood? If what you're saying is true, you should have kept that to yourself." Dapat sinarili mo na lang.
Walang iya naman, ikwinento mo pa sa buong mundo eh. Kwinento mo pa sa buong Pilipinas eh. Live television, sinabi mo. Kaya na pa, my God. Grabe. My God, sabi ni Ramon Tulfo. Kasi di ba sabi ko nga po sa inyo, kayo ba kaya nyong gawin yon? Sarili ninyong dugo, kadugo, ilalaglag ninyo, sasabihin nyo na eto nagdodroga, eto ay sa umaga pa lang ay humihitit na ng Mary Jane, tapos sa maghapon nagiinuman, at pagkatapos nun nagko-coke. Kailangan mo ba sabihin yan? Pero lang kung meron kang ibang motibo. Saka pera lang kung hindi mo mahal yung kapatid mo. Kasi parang ngayon parang nagdududa tuloy kami. Para tuloy naisip ko na magkapatid ba talaga kayo? Magkapatid ba talaga kayo? Kapatid mo ba si PBBM? Kasi kung kapatid mo siya, ang hirap nun. Ang hirap gawin nung ginawa ni Amy Marcos pero nagawa niya. Nagulat nga si Ramon Tulfo. My God! Amy, bakit mo sinabi yan? Sarili mo nga flesh and blood? Dapat sinarili mo na lang yan. Siguro lakson siguro talaga to. Mga kababayan, hindi kaya lakson talaga to? Kaya ganun na lang na ilaglag niya yung kanyang kapatid. Sabihin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na ito ang kapatid niya, ay gumagamit. Pero alam niyo mga kababayan, may sinabi si Amy na nakapukaw ng aking damdamin. Masyado malalim Sabi niya na for 3 years, hindi siya pumunta sa Malacanang. Hindi sila nagkita ni PBBM for 3 years. Dahil lang sabi niya, yung Malacanang daw naging party-party at naging lugar na para gumamit nga ng coke. Ay sinasabi niya. Kaya for 3 years, hindi siya pumunta sa Malacanang. For 3 years, hindi sila nagkausap ni Pangulong Bongbong Marcos. So ako nagtaka. Paano mo nasabi na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin etong iyong kapatid kung mismo ikaw nagsabi for 3 years ay hindi ka pumunta ng Malacanang at hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita. Diba? Ay ayun lang ang tanong ko. Diba? Kasi yung kwento niya, parang pa yun parang yung panahon pa nung hindi, diba nagkwento nga siya panahon pa yon nung hindi pa sila kasal ni Lisa Araneta Marcos. At nung nagpakasal, ang babata pa nun So matagal na panahon na yon. Yung kinikwento niya na gumagamit si Bonget. So, parang yung kwento niya, parang hindi present. Hindi present kasi for 3 years nga araw, sabi niya hindi sila nagkita 2016, kasama daw si Bonget dun sa listahan. Bonget ang tawag niya Bonget muna kasi hindi pa naman siya presidente nun. So, tas nagmakaawa daw siya kay Duterte na i-spare yung kanyang kapatid, 2016. So, anong date na ngayon? 2025, that was 9 years ago. Pero, 2022, siguro nung hindi siya nabigyan ng pwesto. Kasi, ang sinasabi niya, siya yung naging daan kaya naging presidente itong si PBBM. Kasi dapat ang tatakbong presidente, si Sara Duterte at si Bongo, magtatandem yung dalawa. Di ba? Pero kinausap niya si Sara Duterte na tumakbo na lang bilang vice-presidente at si PBBM ang tatakbong presidente. So pumayag si Sara at nanalo yung unity team. So para bang gusto niyang kunin yung credit na kaya naging presidente etong si Bonget, si Presidente Bongbong Marcos, ay dahil sa kanya. Na kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging presidente etong kanyang kapatid. So, umasa siguro na magkakaroon siya ng magandang pwesto sa gobyerno.
Pero parang hindi ata siya napagbigyan. Kasi parang gusto niya maging kumbaga special advisor. Pero hindi siya nabigyan ng posisyon. Kaya nagkaroon ng conflict. Kaya nagalit itong si si Amy Marcos dito kay PBBM. Kaya simula noon, hindi na siya nagpakita kay presidente. Hindi na sila nag-usap for 3 years. Ngayon, paano mo sasabihin na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng Pangulo? Ay lang ang tinatanong ko. Ay lang ang tinatanong ko. At ito pa mga kababayan, dito sa post na ito, sabi dito, this match ay kilalang kilala na namin si Manang Amy. What we're interested to know is, ano ba ang ginawa mo bilang kapatid? O half sister? Ito yung iniisip ko rin eh. Kapatid ka ba talaga? O half sister na lang kayo? O half sister dahil si Arsenio nga daw ang totoong tatay mo. Ayan ano pa yan? Imbestigahan pa yan ng Blue Ribbon. Paimbestigahan kaya natin sa Blue Ribbon yun, no? Si Arsenio Lacson ba ang tatay nito ni Amy? Ang tanong dito, ano ba ang ginawa mo bilang kapatid o half sister? Pinarehab mo ba sila? Nag-report ka ba sa pulis? Noong mga panahon na yan, bakit hindi mo agad sinabi? Ngayon ka lang nagsasalita. Bakit nanahimik ka ng napakatagal na panahon? At sa DDS ka ngayon nagsusumbong? Mindset ba? Mindset. Hindi, di ba mga kababayan? Bakit doon siya nagsalita? Saka isa pa. Alam nyo, ang daming daming pwedeng pag-usapan. Ang daming wento. Sinabi nila, kung alam pala ni Amy Marcos na gumagamit itong Pangulo, itong si Bonget, sabi na natin si Bonget, bakit pinatakbo ni Amy Marcos si PBBM at kinuha niya si Sara bilang Vice President? Kung alam pala nilang gumagamit, di kayo may kasalanan. Di ba? Sinasabi mo ngayon na naapektuhan ang paggogobyerno dahil nga sa bisyo. Noon mo pa alam sinasabi mo noon mo pa alam na may bisyo yung kapatid mo o yung half-brother mo dahil kay Arsenio Lacson. Bakit pinatakbo ninyo? Bakit kinumbisi mo si Sara Duterte na maging vice presidente ng kapatid mo? Di ba? So ayun, ang daming anggulong pinag-uusapan mga kababayan eh. At ito mga kababayan, ito pong si etong si sino ba 'to? si Gadon. Secretary Gadon ay galit na galit kay Amy Marcos. Kasi nga bakit gano'n? Nakakadismaya ka, Amy Marcos. Sa halip na protekta ng sariling pamilya, si Senator Amy pa ang nagpapalakas sa kasinungalingan. Matagal ng malinaw, hindi adik ang Pangulo. Ayan ang sabi ni Gadon, ni Larry Gadon. Mapakinggan natin yung yung sinabi ni Secretary Gadon. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila
ang talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay... Nako, grabe. Bagman? May bagman si Amy Marcos sa DPWH? Teka, atras kong konti. Maganda to. Panibagong marites to. Meron daw bagman si Amy Marcos sa DPWH at magsasalita na raw. Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan Nako, singer pala yun. Singer pala yung bagman ni Amy Marcos sa DPWH. At malapit ng kumanta. Kaya ba nagsasalita ng ganyan si Amy para hindi malaman, hindi mabuko at hindi siya madamay diyan sa flood control scandal? Nako. Meron palang iba pang dahilan. Ha? Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Nako. Si Diskaya? Campaign contributor ni Amy Marcos? Nako. Kaya ba nagsalita na at sinisiraan ang kanyang kapatid para pag natanggal sa pwesto, absuelto sila? Ganon ba yan? Sige, tuloy mo. Donors mo rin sa campaign mo. Hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Alright. Ay, teka, meron pa may. Galit kasi si Gadon eh. Ha? Nasaan ang utak mo? Amy, nasaan ang utak mo? Ay, sabi ni Larry Gadon, galit na galit, gustong manakit. At meron pa siyang mayroon pa siyang pasabog. Meron daw bagman si Amy Marcos sa DPWH na malapit ng kumanta. Huwag kayong kukuha na bagman na singer para hindi kayo mayari. Kaya ba nagsasalita? Dahil mabubuko siya. Gusto niya kasi doon sa speech ni Amy, gusto niya talagang pababain si PBBM eh. Di ba sabi niya, halika na, umuwi na tayo. Tigilan na natin yan. Magpagaling ka na lang. Pero mo sabi ni Amy ganun. So gusto niya talagang pababain ito si PBBM. Bakit? Dahil kasama ka sa flood control scandal at yung bagman mo malapit ng kumanta. At ito pa lang si Diskaya, campaign contributor mo. Naku po, bawal po yan. Campaign contributor mo, government contractor. Tapos, yung number 1 pa, na nangurakot, yan po sa pasimuno ng flood control scandal. Paktay ka. At sabi ni Gadon, dahil hindi ka nakakuha o hindi na pagbibigyan yung mga appointments mo, paktay ka, Amy Marcos. So yan, sabi ko sa inyo, ang dami pong kwento tungkol dito sa pagbubulgar ni Amy. Ngayon, tingnan natin mga kababayan kung ano ang kahinat na nito. Kasi mabigat po yung akusasyon. Pero
Sinabi ko nga, di ba? Sabi mismo ni Amy, 3 years sila hindi nakita sa Malacanang. Oh. So, matagal na yung kwento. At kung talagang gumagamit, bakit ginawa niyong presidente? Bakit yung pinatakbo ni Sara? So, ano mga kababayan, sobrang gulo na talaga, sakit sa ulo. Itong mga nangyayari. At si Amy lang pala hinintay ng Iglesia ni Cristo. So, tinapos na nila yung kanilang rally. Si PBBM pa rin ang presidente. Sabi nila kasi, uupo na ang bagong presidente. Si Sara Duterte na ang presidente. Sa kailan yon? Sa 18 ba? Wala nang 18, wala nang rally. Tapos na eh. O, paano magiging presidente si Sara Duterte? So, hindi nangyari yung plano. Yung pangarap ng mga didilis. Na pagkatapos daw ng rally ng INC, iba na presidente. Wala, ganun pa rin eh. Diba? Pagising natin bukas, si Bongbong Marcos pa rin ang ating presidente. Kahit siniraan pa siya ng kanyang kapatid. O half-sister. Half-sister na. Kasi nakakaduda talaga eh. Magagawa mo yun sa totoo mong kapatid. Kaya sabi tuloy, maniniwala na tuloy ako eh. Na hindi mo talaga kapatid si PBBM. Kasi grabeng ginawa mo. Sa totoo lang, hindi kaya siguro ng talagang magkapatid na ganyan ang gagawin mo, ilalaglag mo, buong Pilipinas pa. Live o national television. Sasabihin mo yung mga ganyang mga sinabi mo. Kakaiba talaga. Kakaiba ito si Amy Amy Marcos. Kakaiba. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang po tayo sa mga updates. Bukas po, yung dapat last day ng rally, wala na pong rally. Pero abang-abang pa rin tayo. Baka may niluluto, baka may minimekos-mekos. Eto mga didilis. So abang-abang lang po tayo mga kababayan. For the meantime, basta tutok-tutok lang kayo. Dito sa Batang Maynila Toits, ingat po tayong lahat. God bless po.